Ang tugatog ng buhay. Kabanata 584. Maya-maya lang ay nagsalita na ang lahat ng empleyado. Nandito kami para hingin ang aming mga sweldo, hindi para makipag-away. Pakiramdam ni Benny ay parang susuka na naman siya ng dugo. Biglang itinuro ni Emma ang direksyon ni Dorothy. Lahat ng ang pera ng Assex Constructions ay nasa kanila. Kung gusto mo ng pera, kunin mo sa kanila. Ang babaeng iyon ay si Dorothy, isa rin siyang Assex. Naging malamig ang ekspresyon ni Dorothy. Walang hiya. Kakasabi lang ng babaeng ito na ang pamilya ni Dorothy ay hindi na bahagi ng pamilya kani-kanina lang, ngunit ngayon ay inaangkin niya siya bilang pamilya dahil lamang sa kailangan niya ng scapegoat. Nang makita niya si Dorothy at ang iba pa, nagliwanag ang mga mata ng pinuno. Mga kagandahan. Ang gaganda ng mga babae. Masasabi niyang sinusubukan ni Emma na humanap ng scapegoat, ngunit bihirang pagkakataon para sa kanya na makatagpo ng ganoon. Mga kagandahan. Kaya naman, nagpasya siyang lumapit sa kanila gamit ang magandang dahilan. Maaari kong maakit ang isa sa kanila kung lalapitan ko lang sila. Naiisip niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Dorothy. Nagpapanik si Beatrice. Papalapit siya. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Sabi ni Claire, kailangan na lang nating umalis. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan. Hey girls. Magwala ka. Malamig na sumimangot si Alex bago matapos ang sasabihin ng pinuno. Ano ang sinabi mo? Nagdilim ang ekspresyon ng pinuno. Ramdam ni Claire ang panginginig ng kanyang puso sa sobrang takot. Ang bastos na ito, bulag ba? Hindi ba niya nakikita na siya ay hindi ba dapat makialam sa mga taong ito? Hindi ba siya humihingi ng bulo? Paano kung madamay din tayo? Sinipa niya si Alex sa sinya at ngumiti. Sorry good sir. I'm really sorry. Maliit ang lalaking ito. Retarded, kaya wag mo siyang pansinin, please. Wala tayong kinalaman sa mga Assex, kaya aalis na tayo. Pinagmasdan ng pinuno ang katawan ni Claire at naramdaman niya na malapit na itong maglaway sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Siya ay isang MILF. Paborito ko. Sa tingin mo ba ito ay maaayos sa isang simpleng paghingi ng tawad? Bakit kailangan natin ng mga pulis? Tanong ng pinuno. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tatlong Assex beauties kaya hindi niya masyadong pinansin si Alex. Sa malapitan niyang tingin, pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan dahil sa takot. OF*C. Hindi ba siya ang baliw na mamamatay tao pabalik sa Baltimore Tower? Kahapon ang pinuno ay nasa Baltimore Tower din. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay katamtaman lamang dahil siya ay isa lamang sa mas mababang ranggo ng mga subordinate ni Frank. Siya ay mapalad na nasaksihan ni Alex ang pagpatay sa lahat na parang mga hayop lamang. Madali pang ang napatay ni Alex si Mr. Ono. Madali niya akong papatayin na parang nangangatay ng manok kung gugustuhin niya. Sa pag-iisip na ito na namamalagi sa kanyang isipan, nagsimulang manginig sa takot ang pinuno. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod at malapit na siyang lumuhod sa lupa. Napansin ni Alex ang galaw ng pinuno at agad itong ainalayan sa balikat. Maganda ang memorya ni Alex kaya nakilala niya ang pinuno kanina. Kung ang pinuno ay luluhod sa harap niya sa harap ng lahat, alam niya na siya ay titingnan na kapareho ng mga loan shark na ito. Siya ay masisisi sa pagpapahiram ng pera sa mga Assex at hindi direktang pagpatay sa matandang babae. Ang lahat ay magiging mas mahirap ipaliwanag dahil siya ang sisisi sa lahat noon. Hindi ba ito nagbabalik lamang ng pautang? Walang pakialam na sabi ni Alex. Well, hindi magiging problema iyon. Bakit kailangan mong magsuot ng pulang damit at dalhin ang napakaraming lalaki mo? Nagsushoot ka ba ng action movie? Halika na, kalkulahin na lang natin kung magkano ang kailangan naming ibalik sa iyo kasama si Mr. Assex dito. Anong masasabi mo?
Ang mga binti ng pinuno ay humihina. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Alex, ngunit natatakot siya para sa kanyang buhay sa sandaling ito. Sumunod siya at sinabing, oo, oo. Kalkulahin natin niyan itong mga pulang damit. Well, wala talaga ang pera para makabili pa ng bagong damit. Lahat ng tao sa hall ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Kanina lang ay pumasok ang lalaking ito na parang bastos. Ang kanyang mga tauhan kahit na binugbog ang ilan sa mga tao ng malupit gayon paman. Napakadali niyang nakumbinsi ngayon, nagrereklamo tungkol sa pagiging mahirap din. Ang bawat tao pagkatapos ay dumating sa isang conclusion na ang taong ito ay napakadrama o maaari siyang magkaroon ng split personalities. Paglingon kay Benny, diretso itong ibinigay ni Alex. Ginoo. Asex, ikaw ang nagpahiram ng pera. Makakatulong ako sa pagbabayad nito sa ilalim ng isang kondisyon. Gusto kong ilipat mo sa amin ang 60% ng mga bahagi ng Asex Constructions. Kabanata 585. Ano? 60% ng shares ng aming kumpanya. Maaari kang mangarap. Sigaw ni Emma bago pa makapagsalita si Benny. Paano ka naging walang puso, Rockefeller? Naglaro ka pa at ninakaw ang aming subsidiary na kumpanya sa City South mula sa amin noong nakaraan. Ang pagpapalit ng pangalan nito sa Dorothy Alex Constructions. Talagang nakakadiri. Walang hiya. At ngayon gusto mo ng 60% ng aming mga pagbabahagi. Nangangahulugan lang iyon na gusto mong kunin ang Asex. Mga konstruksyon. Sa tingin mo ba deserving ka talaga? Nanaginip ka pa siguro. Sa tingin mo ba ibebenta namin sa iyo ang higit sa kalahati ng Asex Constructions 40 milyon? Hindi na-trigger si Alex sa alinman sa mga tanong at pang-iinsulto ni Emma. Mahinahon niyang sinabi, I'm just offering a trade, ngayon bahala ka kung kunin mo o hindi. Ngunit narinig ko na kinuha mo ang perang ito sa mga loan shark. Kung hindi mo ito babayaran ngayon, ang mga interes ay patuloy na tataas sa paglipas ng panahon. Hindi ba't ito ay isang kahihiyan kung gayon? Kung magtatagal ka pa ng ilang araw kahit ako ay hindi rin kita matutulungan. Natakot ang pinuno sa katotohanang naglakas loob si Emma na kausapin si Alex sa ganoong paraan. Nag-aalala siya na ang mamamatay tao na ito ay pumutol sa leeg ni Emma nang walang salita. Higit sa lahat siya ay nag-aalala na si Alex ay pugutan ng kanyang leeg kasama si Emma. Hindi mahalaga sa kanya kung namatay man si Emma, natakot lang siya dahil nasa linya ang kanyang buhay. Akmang sisigawan niya si Emma, tinapik siya ni Alex sa balikat, nagpapadala ng matalim na daloy ng chi energy sa kanyang balikat at katawan. Natigilan ang pinuno, pakiramdam niya ay iihina niya ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay sinabi ni Alex, tingnan mo, sinusubukan kong ibalik sa iyo ang utang, ngunit tumanggi silang tanggapin ang aking alok. Wala na akong magagawa noon. Isa lang akong normal na tao, alam mo, hindi ko mapipilit ang sino man na gawin ang anumang bagay. Kaya kung gusto mo talagang mabawi ang pera mo, kailangan mong bawiin sa mga assets, di ba? Ang pamilya ko ay pinalayas nila kaya hindi na kami kasali sa alinman sa kanilang mga negosyo. Napagtanto na ngayon ng pinuno ang ipinapahiwatig ni Alex na ayaw niyang ilantad niya ang kanyang pagkatao. Sinasabi niya sa kanya na tretuhin siya bilang isang normal na tao at ang matalim na daloy ng chi ay isang babala. Tumango siya ng husto. Tama ka dahil ayaw mong mga aseks ang tulong ng ibang tao para mabayaran ang utang. Pagkatapos ay dapat mong bayaran ito sa iyong sarili. Ang aming rate ng interes ay tumataas sa bawat oras kaya kung kalkulahin mo ito ng maayos, magkakaroon ka ng kabuoang utang na 80 milyon sa amin ngayon. Bayaran mo kami ngayon, kung hindi, kukunin namin ang kabaong ang layo. Kung ititigil mo ito hanggang bukas, magiging 100 milyon na. Malapit nang sumabog ang mga assets dahil sa pagkadismaya. Gayunpaman, alam nilang lahat na ang Asex Constructions ay nauubusan ng working capital.
Kung mayroon silang pera upang magpatuloy sa pagpapatakbo, si Benny ay hindi magpapahiram ng pera sa mga loan shark. Alam niyang hindi ito magtatapos ng maayos kung hindi siya kikilos ng mabilis. Kung ang kabaong ng matandang babae ay kinuha sa harap ng napakaraming tao, ang mga assets ay magiging mga headline ng bawat broadcast ng balita. Sasabihin nila na hindi mabayaran ng mga assets ang kanilang mga utang at ang matandang babae kasama ang kanyang kabaong ay kinuha bilang insurance. Kung mangyayari ito, masisira ang pangalan ng mga assets. Sabi ni Benny, why don't we settle it like this? Kaming Essex Constructions ay walang sapat na kapital para sa paggawang bayaran kita, ngunit maaari kong ilipat ang 20% ng mga bahagi sa iyo. Ayon sa halaga ng merkado, iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Biglang sinampal ng pinuno si Benny sa mukha. Bulls asterisk T. Sino ang hindi nakakaalam na ang Essex Constructions ay nabangkarot? Tingnan mo na lang ang dami ng mga empleyado dito humihingi ng sweldo. Sa tingin mo ba ako? Bulag. Ang halaga ng iyong mga share ay hindi hihigit sa toilet paper lamang. Mga idiot lang ang gusto. Noon lang niya naalala na humihingi ng share si Alex kanina. Nanginginig sandali, binago niya ang paraan ng pagsasalita nito. What I'm saying is, itong lalaking ito dito ay mabait na tumulong sa iyo dahil lang sa dati mong pamilya. Dahil ayaw mong tanggapin ang alok niya, iiwan mo ako walang pagpili. Mga kapatid, kunin mo rito ang kabaong at lahat ng mahahalagang bagay. Tumigil ka. Sigaw ni Benny. Tumingon siya kay Alex. Payag ka ba talagang ibalik ang 80 milyon na binanggit niya? Kung oo, handa akong ilipat ang 60% ng mga bahagi sa iyo. Umiling si Alex. Nagbago ang isip ko. Ano? Akmang susukan na si Benny ng panibagong subo ng dugo, sinabi ni Alex, gusto ko 70% ng shares mo. Bibigyan kita ng 1 minuto upang isaalang-alang ang alok na ito. Makalipas ang 1 minuto, kailangan kong taasan ito sa 80%. Sigaw ni Emma. Tiyuhin. Huwag sumang-ayon dito. Sinusubukan lang niyang magnakaw sa atin. Bam! Sinipa muli si Emma ng isa sa mga lalaking nakapula. F***, anong kinalaman mo dito? Pangit mo. Sell asterisk T. Ay, oops, sorry boss, ininsulto ko na naman siya. Sige, tatanggapin ko ang mga kondisyon mo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 586. Sa huli, kinailangan ni Benny na malungkot na tumango habang tinatanggap niya ang alok ni Alex. Alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Essex Constructions ngayon. Nakahold pa rin ang mga pautang sa bangko kaya hindi nila mabayaran ang sinuman sa kanilang mga empleyado. Bukod dito, ang ilan sa kanilang mahahalagang proyekto ay nahaharap sa iba't ibang problema. Hindi sila tatagal ng 1 buwan kung magpapatuloy ito. Pabangkarot sila. Gayunpaman kung si Dorothy ang pumalit sa kumpanya, ang malalaking proyektong hinahawakan niya ngayon ay malamang na makakatulong sa kanilang kumpanya na malampasan ito. Ang 30% ng mga pagbabahagi na hahawakan ng mga assets ay ang pinakamahusay na mapagkakakitaang opsyon na mayroon sila ngayon. Inailan ni Dorothy si Alex pabulong. Hubby, saan tayo makakahanap ng 80 milyon para ibalik sa kanila? Ang lahat ng mga proyekto sa kamay ay nangangailangan ng pera upang patuloy na gumana. Magkakaroon tayo ng 20 milyong working capital sa pinakamaraming. Umiti si Alex at sumandal, bamulong sa tenga niya. Huwag kang mag-alala, hindi natin kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Ha? Mayroon akong paraan. Agad na pinaprint ni Benny ang kontrata at pinirmahan ito on the spot. Sa daan-daang mga tao dito bilang mga saksi, si Dorothy ay kinuha lamang ang Essex Constructions. Hindi siya nagdalawang isip at lumingon kay Jeremy. Jeremy, pakibalik ang ibang empleyado. Magiging ako. Responsable sa pagbabayad ng sweldo noong nakaraang buwan sa inyong lahat. Matatanggap mo ito ng pinakabago bukas.
Ang pananalapi ililipat ng departamento ang mga pondo sa iyong mga bank account kapag nakalkula na ang lahat. Gayon din, sabihin sa lahat ng mga direktor na magtungo sa Dorothy Alex Constructions bukas, magkakaroon kami ng pulong sa alas 9 ng umaga. Yumuko si Jeremy sa kanya. Okay, MS Assex. Si Alex naman ay napalingon sa pinuno. Sige, ako na ang mananagot sa utang. Sundan mo ako para makakuha ang pera. Huwag kang mag-alala, hindi na ako mangangahas na itigil ang utang na ito. Asterisk si Richet asterisk. Pagkalabas ng Memorial Hall, tulalo pa rin si Claire, nalilito. Gayunpaman sa pag-iisip kung paano naging may-ari ng Assex Constructions ang kanyang anak na babae, tuwang-tuwa siya at nasa sabik. Pati si Beatrice ay naguguluhan din. Sis, ang mga taong iyon ay humihingi ng 80 milyon si Alex. Talaga bang may ganoong kalaking pera? Naguguluhan din si Dorothy, umiling siya. I don't think so. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ngunit binanggit niya na hindi namin kailangang magbayad ng 1 sentimos para mabayaran ito. Bahagyang nag-alala si Beatrice. Hindi niya malalagay sa panganib ang sarili niya. Sagot ni Claire. Anong panganib ang posibleng pasukin niya? Siya ang nag-bluff tungkol dito kaya tama lang na pananagutan niya ang sarili niyang mga salita. Kung talagang kailangan niya ng pera, maaari niyang laging humingi sa kanyang ina, di ba? Baka may tinatago siyang maruming pera noon. Napasimangot si Dorothy. Mom, for the love of God, hindi mo ba masasabi ang ganyan? Ano ang ibig mong sabihin sa dirty money? Sumagot si Claire, kung hindi ito maruming pera, bakit si William ay akusahan bilang isang tax sale? Paliwanag ni Dorothy. Maling inakusahan siya. Ginawa ni John Rockefeller ang lahat. Umanggo si Beatrice. Oo, ang pamilya ni Alex ay talagang maling inakusahan. John Rockefeller, Spark. Ang Rockefeller at lahat ng iba pang Rockefeller sa pamilyang iyon ay lahat ng basura. Mga hamak. Nararapat silang mamatay. Kung ako siya, sinaksak ko sila ng kutsilyo sa oras na makita ko sila. Sa pag-iisip sa kung ano ang sinubukang gawin ni Spark sa kanya, nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa galit. Siya ay maswerte sa pagkakaroon ng mas iligtas siya sa pinakahuling sandali. Pero may asawa na si Mas. Kawawa naman. Tanong ni Claire, Beatrice, nag-iisip ka na ba? Bakit mo siya pinagtatanggol lately? Sagot ni Beatrice, iyon ay dahil I think si Alex ay medyo maaasahan na ngayon. Mas maganda siya kumpara noon. Sabay alis ni Alex kasama ang mga lalaking naka-red. Malamig nang umiti si Alex sa pinuno at nagtanong, gusto mo pa ba ng pera? Sumagot kaagad ang pinuno, hindi mo kami kailangang bayaran. Walang kahit 1 sentimo. Natigilan ang isa niyang kampon. Boss, galit ka ba? Bakit hindi niya kailangang magbayad? Smack. Sinampal ng pinuno ang kanyang kampon. Isara mo yang bibig mo. Kabanata 587. Bumagsak sa lupa ang kababata, hinihimas ang kanyang pisngi gamit ang isang kamay at halatang galit. May nasabi ba akong mali? Pero hindi ako nagkakamali. 80 milyon ang pinag-uusapan natin dito. 40 milyon din ang budget, paanong ayaw na lang ni boss na ibalik? Ayaw na ni Alex na panoorin pa ang kanilang conflict. Tumanggo siya at sinabing, iyon na lang. Tumalikod siya at umalis na wala sa karamihan. Ang mga kasambahay ay bigo at nalito. Kumapang ang nasampal at nagtanong, boss, bakit ayaw mo ng 80 milyon? Kung ikaw hindi mo ginasto, maaari mo itong ibigay sa amin. Smack. Uli siyang sinampal ng pinuno at sinipa rin sa bituka. Gusto ito. Bakit sa impyerno gusto namin ang pera? Gusto mo bang mabuhay o ano? Alam mo ba kung sino siya? Kung hindi dahil sa akin, lahat tayo ay namatay doon at pagkatapos. Nagtanong ang isa pang kasambahay, boss, sino siya? Napalunok ang pinuno. Narinig mo na ang nangyari sa Baltimore Tower kahapon, tama ba?
Siya ang cold-blooded killer na pumutol ng 2 ulo sa isang hiwa at nagbutas sa katawan ni Mr. Ono. Ang kababata na gumapang lang pabalik sa kanyang mga paa ay nahulog sa lupa sa takot ng marinig ito. Lahat ng kanyang mga kababata ay nanlaki ang kanilang mga mata at humihingal ng malakas. Boss, nagkamali ka ba? Kilala ko kung sino ang lalaking iyon, manugang siya ng ikatlong kapatid sa pamilyang Essex. I heard he's nothing more but a loser na umaasa sa mga babae. Alam ng lahat ng California, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinuntok ng pinuno ng malakas ang kasambahay na natanggal ang 3 sa kanyang mga ngipin. Tanga ka *S. Kung gusto mo talagang mamatay, sige. Huwag mo kaming idamay. Ang lalaking iyon ay nagpadala ng isang matalim na daloy ng panloob na puwersa sa aking katawan ngayon. Umaagos pa rin sa katawan ko. Ako. Halos maihiko na ang pantalon ko dito, alam mo ba? Si Richie. Sa kabilang banda, tinawagan ni Alex si Dorothy. Darling, naayos ko na ang mga loan shark. Nawasak din ang IOU. Kaya huwag kang mag-alala at kunin mo na lang ang Essex Constructions. Tanong ni Dorothy, paano mo nagawa iyon? Napangiti si Alex. Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, ngunit kailangan mong tapusin kung saan tayo tumigil kahapon. Ikaw. Namula ng gusto si Dorothy. Bakit ba lagi mong iniisip ang mga kalokohang bagay? Sagot ni Alex, I think it's a wonderful thing though. Lagi rin kaming nagtutulungan, si Dorothy ay labis na naguguluhan. Hindi kita marinig ngayon. Nakipaghiwalay ka na. Alam ni Alex na may mga bagay na hindi maaaring madalain. Well, yan lang ang gusto kong sabihin sa'yo. May mga bagay pa akong gagawin. Malamang kaya hindi na ako babalik sa iyong lugar. Baka umpisahan na naman ako ng nanay mo ng lecture. Sabi niya gusto kanyang i-treat sa isang pagkain. Ayos lang. Feeling ko gusto niya lang ako magluto. Darling, may mga bagay talaga akong dapat asikasuhin. Dahil wala na ang Lush Cosmetics, ang natitira na lang ay durugan ng Rockefeller Group. Kapag nangyari iyon, isa ka sa mga may-ari ng Lush Cosmetics at ikaw ang magiging cosmetics queen. Ininaan ni Dorothy ang boses. Gusto ko lang maging sayo. Nakaramdam agad ng tuwa si Alex nang marinig niya ito. Nais niyang masugad siya nito at makaalis kaagad sa negosyo. Gayunpaman, mayroon siyang ibang mga bagay na dapat gawin. Ikinulong ni Waltz ang sarili para sa pagsasanay upang maibalik niya ang kanyang paglilinang. Kinailangan niyang gumawa ng isa pang set ng mga table tasks para sa kanya upang makatulong na itulak ang kanyang cultivation sa intermediate mystic rank pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagsasanay. Habang pauwi, diniyol ni Alex ang numero ni Michelle, hiniling na sumama rin sa kanya. Pinili niya ang kanyang koponan para sa SCBA battles. Ang kanyang koponan ay binubuo ng kanyang sarili, Nathan, Waltz, Michelle at Holly. Ang Sky Tower ay may kasamang impormasyon tungkol sa kanyang ama kaya determinado siyang makuha ito. Papatayin niya ang sinumang makakaharap niya sa panahon ng mga labanan kahit sino pa iyon. Kasabay nito, alam niya na kailangan niyang subukan at itulak ang kanyang paglilinang sa mas mataas din. Pagkatapos may tayo ang pundasyon, ang kanyang chi ay malakas at puro, ang kanyang mystic armor ay mas malakas din. Gayunpaman kung kailangan niyang makipaglaban sa isang napakahusay na manlalaban, kailangan niyang kumuha ng trump card sa kanyang sarili. Mangas. O tama na. Ang stake ng exorcism. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 588. Pagdating niya sa bahay, sinimulan ni Alex ang paggawa ng higit pang mga table tasks gamit ang kalan. Pagdating ni Michelle siya. Agad siyang tinulungan na ibalik ang kanyang kaibuturan at tinulungan siya. Bukod dito, kailangan niyang tulungan si Nathan na baguhin ang Golden Crushing Punch. Sa huli, pagod na siya, nakatulog kaagad pagkagabi. Si Waltz ay sumugod muli sa kanya, nakahiga sa kanyang kama.
Walang lakas si Alex para itaboy siya sa pagkakataong ito kaya tumalikod na lang siya at niyakap siya at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, nag-aaral si Alex ng Stake of Exorcism, gusto niyang ireporma ito sa kanyang lihim na sandata. Gayunpaman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Zendaya alas 3 ng hapon. Alex, ang aking kupunan sa paggawa ng pelikula ay gumawa ng ilang mga clip para sa mga patalastas ng Lush Cosmetics. Malaya ka bang pumunta at suriin ang mga ito ngayon? Kinakabahang tanong ni Zendaya. Inaasahan niyang makita siya muli ngunit nag-aalala siya na mawawalan siya ng kontrol sa sarili kung gagawin niya iyon. Napakahirap nito. Alam kong may asawa na siya pero hindi ko maiwasang isipin siya. Masayang sumang-ayon si Alex. Sige. Nasaan ka? Pupunta ako ngayon. Golden Universal, may indoor filming studio ang kumpanya ko dito. Pupunta ako dyan saglit. Sa 4:20 PM, Alex ay nagmaneho sa Golden Universal. Sinabi sa kanya ni Zendaya na ang filming studio ay nasa ika-18 palapag. Habang naglalakad siya papunta sa entrance, hinironggen siya ng mga gwardya. Nakaharang din sa labas ang isa pang lalaki na nakasuot ng eleganteng suit at shades. May hawak siyang palumpo ng maliwanag na pulang rosas. Ano? Nandito ka rin para kay Zendaya. Sino ka? Sa tingin mo ba makikita mo siya anumang oras na gusto mo? Tinitigan ng gwardya si Alex, napansin ang kanyang casual na damit at walang laman ng mga kamay. Nagsalubong ang kilay niya, halatang inis ang nakikita niya. Akala niya ay isa si Alex sa mga hardcore fans ni Zendaya. Kaibigan ako ni Zendaya. Sabi ni Alex. Lahat ng pumupunta rito para sa kanya ay nagsasabi niyan. Umalis ka na at nagpe-file pa si Miss Zendaya kaya wala siyang oras para sa mga tagahangang tulad mo. Talaga ngayon bilang isang tagahanga dapat kang maging mas maalalahanin sa iyong idolo. Paano mo siya pahihirapan? Sagot ni Alex, si Miss Zendaya ang nagsabi sa akin na pumunta ako. Hindi na napigilan ng gwardya at napatawa ito. Maya-maya pa ay sumugod ang isa pang guard sa lalaking may hawak na bouquet ng bulaklak. Paumanhin, sinabi niya, paumanhin, G. Ellington. Sinabi ni Miss Zendaya na kailangan niyang makipagkita sa isang napakahalagang bisita mamaya kaya wala siyang oras na makita ka. Bakit hindi ka muna bumalik? Ellington. Natigilan si Alex. Masyado siyang pamilyar sa pangalang ito, si Ellington ay isang bituing aktor sa industriya ng entertainment kung tutuusin. Kung si Zendaya ay magiging isa sa pinakamahusay na babaeng celebrity sa Amerika, si Ellington ang male version niyan. Gayunpaman, hindi si Ellington ang kanyang tunay na pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Cory Blaney. Dati siyang gumanap bilang isang music hero na nagngangalang Ellington, kaya marami ang nagsimulang tumawag sa kanya ng ganoon pagkatapos ng premiere ng pelikula. Talagang hindi inaasahan ni Alex na sa lahat ng tao ay nandito siya sa California, may hawak na isang bouquet ng rosas at umaasa para makita si Zendaya. An admirer. Hindi alam ni Alex kung bakit pero medyo hindi siya komportable dito. Ang bisitang binanggit ni Miss Zendaya ay ako. Sabi ni Alex sa guard. Nagsalubong ang kilay ni Ellington at bumaling sa guard. Itapon mo ang lalaking ito, ang sakit sa mata. WHO. Sa tingin ba niya siya? Ang lahat ng mga tagahanga na ito ay mga simpleng idiot. O siya nga pala, ikuha mo rin ako ng stool, maghihintay lang ako kay Zendaya dito. Agad na tumakbo ang isang guard para kumuha ng stool para kay Ellington, habang ang isa naman ay lumapit kay Alex, sinusubukang habulin. Lumabas siya. Pinaikit ni Alex ang kanyang mga mata. Tawagan ko si Zendaya. Tumawa ang guard. Gusto mo pa bang mag-artista? Kung maaari mong i-dial ang numero ng telepono ni Miss Zendaya. Pagkatapos ay kakainin ko itong buong lata ng basura. Sinulyapan ni Alex ang maruming basurahan sa kanyang paanan at tumanggo. Dumaan ang tawag. Zendaya, nasa pasukan na ako. Agad na sumagot si Zendaya, I'll come get you now. Inis na inis ang guard.
Tigilan mo na ang pagpapanggap na parang totoo. Kung patuloy kang nagdudulot ng gulo, kailangan kitang itapon. Maya-maya lang si Zendaya na nakasuot ng tradisyonal na damit ay nagmamadaling lumabas sa pasukan. Alex. Kabanata 589. Si Zendaya ay napakaganda na sa kanyang sarili. Sa tradisyonal na damit at pampaganda, pantay-pantay siya, mas maganda kumpara sa concert sa stadium. Mukha siyang ethereal goddess. Lahat ng lalaki ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang gwardya na kanina pa tumatawa kay Alex, ngayon pa lang ay naglalaway na sa paningin niya. Kung sino naman ay kakatawag lang ni Zendaya. Hindi yun mahalaga sa kanila. Higit sa lahat, perpekto ang boses niya gaya ng dati. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa kanila sa pinakamamahal na boses na posible. Ito ay dahil hindi sinasadyang inilabas ni Zendaya ang kanyang mental power. Si Ellington ay nagmamadaling lumapit sa kanya, dala ang kanyang palumpon ng mga bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. Zendaya, sa wakas nandito ka na. Alam kong kaarawan mo ngayon, kaya nagmula ako sa Alaska para batiin ka ng maligayang kaarawan. O at dahil ito ay isang espesyal na araw, napaluhod siya, naglabas ng isang singsing na diamante. Zendaya, mahal kita. At patuloy kitang mamahalin magpakailanman. Alam kong mahal mo rin ako, di ba? Ha? Nagulat si Zendaya. Hindi niya inaasahan ang isang proposal para sa kasal sa sandaling lumabas siya. Kung si Ellington ay magpo-propose sa ibang babae, malamang na mahihimatay sila sa excitement at kaligayahan na mapansin ang isang malaking superstar. Maya-maya lang lumabas din ang isa pang female star mula sa filmang studio. Sa panonood nito, galit na galit siya na naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo sa selos. Siya si Elena Stives, isang babaeng bituin na nagtrabaho sa parehong kumpanya bilang Zendaya. Siya ay isang kagandahan sa kanyang sarili, pati na rin isang isa sa 1,000,000 para sigurado. Marami ang handang magbayad ng 10-10 milyon para lang matulog sa kanya. Gayunpaman siya ay walang iba kundi isang side character kung tumabi siya kay Zendaya. She had a crush on Ellington, she even tried confessing her love to him in public. Sa kabila nito, tinanggihan siya ni Ellington ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at galit na namumuo sa loob niya nang makita niyang nag-propose si Ellington kay Zendaya. Galit na tinitigan ni Elena si Zendaya. Si Zendaya naman ay nakaramdam ng matinding gulat at inis. Nag-aalala siya na baka hindi maintindihan ni Alex. Hindi kita mahal, Ellington. May iniisip na ako. Nilampasan niya si Ellington at sinugod si Alex, niyakap ang braso nito. Siya ang pinakamamahal ko. Ano? Nagulat ang lahat, nanlaki ang mga mata. Nilainggan ni Ellington si Alex na hindi makapaniwala. Agad na napawi ng galit ang pagsamba sa kanyang mukha. Kinalma niya ang sarili at umiling. Zendaya, alam kong masyadong biglaan ito at baka hindi ka kayang tanggapin ako ngayon. Ngunit hindi mo kailangang gumamit ng pamaypay bilang isang kalasag. Kung ito ay aalisin, ang iyong reputasyon ay maaaring masira. Kaya hayaan mo na siya ngayon. Nagulat din si Alex sa una. Bilang isang may asawa, nakaramdam siya ng pressure matapos marinig si Zendaya na nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya iyon. She was using him as a shield after hearing what Ellington had to say. Kung gayon, hindi niya ito pinansin. Nagpanik si Zendaya. He's not my fan, he really is my lover. Mahal ko siya at siya lang. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Ellington. Zendaya, tigilan mo na yang kalokohan mo. Isa lang siyang random mindless fan na sumubok para pumasok para makita ka. Ako mismo ang nakakita. Kailangan mong maging maingat sa paligid ng mga taong ito, siya ay potensyal na mapanganib kaya dapat mong ay distansya ang iyong sarili. Makinig ka sa akin, halika rito at hindi na ako magpo-propose. Nagpa-reserve ako ng private room sa South Cali Dining, pwede nating ipagdiwang ang iyong kaarawan ng magkasama.
Sa sobrang gulat ni Zendaya ay sinimulan niyang itapak ang kanyang mga paa. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Siya talaga ang aking manliligaw. Sige, patunayan ko ito sa iyo pagkatapos. Alex, halikan mo ako. Itinaas niya ang kanyang baba at puckered ang kanyang makintab cherry lips. Mukha itong nakatutukso gaya ng ipinagbabawal na prutas kasama ang katotohanang naglalabas siya ng mabangong halimuyak. Pakiramdam ni Alex ay parang sisubog na ang kanyang isip. Ito. Hindi natin dapat gawin ito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 570. Napagtanto na si Alex ay lumalaban at tumatangging kumilos ng 1 pulgada, si Zendaya ay nagdikit ang kanyang mga ngipin at nagtiptoe. Inalikan niya ng mariin at mapusok si Alex. Dear God. Higit sa lahat naramdaman ni Alex na parang inaalala niya ang kanyang past life sa mismong sandaling iyon na para bang si Zendaya ang past lover na matagal niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang tanging natitira sa kanyang isip ay kaligayahan at pinanibik. Ang lahat ng kanyang katwiran ay nawala sa manipis na hangin habang niyayakap niya si Zendaya ng mahigpit, kinahalikan siya pabalik pagsinta. Nagsimulang magayos ang dalawa sa harap ng lahat. Oh my God! Sigaw ni Elena pero halatang tuwang-tuwa siya. Si Ellington ay parang namatayan lang sa kanyang mga mata ang kanyang ina. Lumapit si Elena sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ellington, may manliligaw talaga si Zendaya. Tingnan mo na lang sila, libu-libong beses na nila itong ginawa ng privado. Halata namang hindi na siya virgin ngayon. Pero iba ako, I'm still save myself for the right person. And I really like you, I'll be your girlfriend as long as you want me to. Pagwala. Tinulak siya ni Ellington palayo. Sino ka sa tingin mo? Tiningnan mo ba ang sarili mo sa salamin? Basura ka kumpara kay Zendaya. Sa tingin mo ba deserve mo talaga akong maging girlfriend? Pagwala ka. Si Elena ay nakaramdam ng matinding insulto, ang kanyang ekspresyon ay naging madilim at baluktot. Gayunpaman, ang boses ni Ellington ang nagpabalik kina Alex at Zendaya sa realidad na naghiwalay sa dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay naputol ang isang tali ng pinaghalong laway nila sa pagitan. Medyo awkward ang pakiramdam ng dalawa. Namumula na rin si Zendaya, ang kanyang earlobe ay pininturahan ng maliwanag na kulay pula. Pakiramdam niya ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang matapang na pagkilos niyang ito ay maaaring nagtanim ng binhi sa kanilang mga kaluluwa. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, Ellington? Mahina niyang sabi. Si Ellington ay mukhang nakakatakot. Pilit siyang ngumiti. Zendaya, you really? Nagulat ako. Kailan ka nakahanap ng boyfriend? Hindi mo man lang sinabi. Ako. Pwede bang? Ipakilala mo siya please. Sinabi ni Zendaya, ang kanyang pangalan ay Alex Rockefeller. Wala na siyang balak na sabihin sa kanya ang anumang impormasyon tungkol kay Alex. Umanggo si Ellington. Sige, sisiguraduhin kung maaalala ko siya. Sinulyapan niya si Alex at tumalikod, umalis sa lugar na iyon. Paglingon niya, ang ekspresyon niya ay naging malupit at baluktot. Akin ka, Zendaya. Di ka na mawawala sa hawak ko. Gusto pa rin kita kahit hindi ka na virgin. Noon, gusto kitang pakasalan, ngunit ngayon hindi mo karapat-dapat ang gayong pribilehiyo. Gusto kong maging laruan kita. No one can ever steal the women that I want. Sumakay si Ellington sa kanyang Lamborghini sports car. Gamit ang panulat at papel, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-iisip sandali. Pagkatapos nito, nagsimula siyang gumuhit sa piraso ng papel na may napakabilis na bilis. Ilang minuto lang ay lumabas na sa papel ang mukha ng isang binata. Kamukhang kamukha ng lalaking nasa drawing si Alex. Si Ellington ay dating artista bago siya nagdebo bilang isang aktor. Pagkuha ng litrato, ipinadala niya ito sa isang tao at isa pang text. Kumuha ng ilang impormasyon sa taong ito, ang kanyang apelyido ay Rockefeller.
I think he's called Alec or Alex, maghanap ka na lang ng ganito ang mukha at kapareho ng pangalan. Gusto ko ang kanya. Impormasyon hanggang ngayon. Walang ideya si Alex na nagkakaproblema siya sa pagiging kalasag ni Zendaya. Bukod dito, hindi ito ordinaryong problema. Sa kabilang banda, galit na galit si Elena matapos insultuhan. Isinisisi niya ang lahat kay Zendaya, mahigpit na ibinuka ang kanyang mga labi habang bahagyang nakakurba ito pataas bilang pangungutya. Binabati kita, Zendaya, natagpuan mo ang iyong sarili na isang manliligaw. Umalis na rin siya sa lugar. Hindi siya pinansin ni Zendaya at kinaladkad si Alex papasok ng gusali. Let's go, ipapakita ko sa iyo ang mga video. Maghintay ka. Bumaling si Alex sa guard at marahang sinipa ang basurahan sa kanya. Tutupad ka sa iyong salita, tama. Kabanata 571. Naging berde at namutla ang gwardya, tila natulala. Ilang minuto ang nakalipas, hindi niya inaasahan ang average na ito. Mukhang lalaki na mukhang hardcore fan para maging manliligaw ni Zendaya. Si Zendaya ang may sukdulang kapangyarihan sa kumpanya. Madali siyang matanggal sa trabaho hanggat sinabi niya, "Sir, nagkamali ako na hinusgahan ka. I'm sorry, please forgive me." Putol ni Alex sa kanya. Hindi kita pinipilit na gawin ang anumang bagay. Gayunpaman kung ikaw ay isang lalaki, kailangan mong panatilihin ang iyong salita. Kaya sana natutunan mo ang iyong aralin. Ang mga mata ay madaling malinlang. Ang taong iniinsulto mo ay maaaring isang taong kayang gawing impyerno ang iyong buhay. Hindi mo kailangang kainin ang buong basurahan. Yakapin mo na lang ito hanggang makaalis ka sa trabaho. Ang pagkain ng basura at pagyakap sa basurahan ay ibang-iba na parusa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng gwardya. Labis ang pasasalamat niya kay Alex habang pinupulot ang basurahan. Salamat sir, salamat. Matalino si Zendaya dahil nahulaan niya ang nangyari kahit na hindi niya alam ang mga detalye. Sinaman niya ng tingin ang bodyguard. Tandaan na gawin mo lang ng tama ang iyong trabaho. Huwag maging kasangkapan ng iba para saktan ng iba. Baka hindi ka na nila maalala pagkatapos mong gamitin. Tinuloy ni Zendaya ang pagkaladkad kay Alex papasok. Tinilaan ni Alex ang kanyang labi. So birthday mo ngayon. Tumanggo si Zendaya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Kaya kung naghanda ng regalo para sa iyo. Kung sasabihin ko sa iyo iyon, parang pinipilit kitang bigyan ako ng regalo. Hindi ko gusto iyon. Maligayang kaarawan kung gayon. Salamat. Napagtanto na binigyan lamang niya ito ng isang simpleng hiling, bahagyang nadismaya si Zendaya. Kung ito ay sino mang tulad ni Ellington, malamang nahihilingin nila sa kanya na maghintay at bigyan siya ng regalo. Maaaring bigyan niya ako ng isang bagay na simple tulad ng isang kwintas o isang pulse heiress. Magagawa rin ng isang maliit na palumpon ng mga bulaklak. Pero napakakapal niya. Well, he is a married man after all. Andin yung iba sa loob ng filmang studio, ang manager ni Zendaya, si Bunty, yung bodyguard niya, si Autumn, yung assistant niya, si Missy, yung cameraman at director. Ang ilan sa kanila ay nakakilala na kay Alex. Sa kanyang pagdating, naalala nila ang nangyari sa cruise. Kaya naman tumayo si Bunty at ang iba pa at malubod na tinanggap si Alex. Ginoo. Rockefeller. Welcome, Mr. Rockefeller. Laking gulat ng direktor at cameraman. Naisip nila sino itong makapangyarihang figure na dinala ni Zendaya sa studio. Nakakuha pa nga siya ng respeto ng isang feisty manager na gaya ni Bunty. Bagamat hindi pa sila gaanong nagsasama-sama, alam na nila kung ano si Bunty. Siya ay malupit at mahilig mangulit sa bawat bagay. Wala siyang pakialam sa ibang tao maliban kay Zendaya. Sa makatuwid, para sa kanya na maging magalang at mabait sa lalaking ito ay nangangahulugan na siya ay isang napakalakas na figure. Gayunpaman, ang nakita lang nila ay isang katamtamang hitsura na lalaki, hindi siya mukhang nakakatakot o makapangyarihan sa lahat.
Malumanay na tumango si Alex, hindi umimik at umupo para suriin ang mga pelikula. Pinuri ng direktor si Zendaya. Si Miss Stormer ay naglagay ng maraming pagsisikap na i-film ang Lush Cosmetics na ito. Mga patalastas. Hindi lamang siya ang gumawa ng buong script, gumawa pa siya ng 3 magkakaibang bersyon nito. Hindi ko pa nakita ang kanyang pelikula para sa ibang kumpanya na may ganoong hilig. Dapat mong pasalamatan siya ng husto. Lumingon si Alex para tingnan si Zendaya. Bakit kailangan mong gumawa ng napakaraming trabaho dito? Kailangan mo lang. Pelikula isa. I trust your ability, one would have been absolutely perfect, bahagyang namula si Zendaya. Nais ko lamang na. Ang direktor ay nasa kanyang unang bahagi ng 50 kaya't mayroon siyang karanasan sa pagbabasa ng mga tao. Sa pagtingin sa reaksyon ni Zendaya, lumukso ang kanyang puso. May nangyari. Mukhang may mortal ang Diyosa. Ang swerte naman ng lalaking ito. Pre-review ni Alex ang 3 at nasiyahan siya sa kanilang lahat, perfect lang sila. Ang kanyang magandang hitsura ay sapat na upang tumama sa puso ng publiko. Sa makatuwid, ang alinman sa mga patalastas na ito ay agad na makakakuha ng katanyagan sa sandaling sila ay na-i-broadcast. As expected, lahat sila perfect. Parang isang buong fantasy movie. Naniniwala ako na ang Lush Cosmetics ay magiging hot cosmetics line sa lalong madaling panahon, lahat dahil sa iyo. Sabi ni Alex. Umiti si Zendaya. Medyo mainit na. Narinig ko na parehong may libo-libo ang Belle Blossom at City Salon Ave pre-order para sa iyong mga produkto. Ang 2 beauty salon na ito ay malamang na nakatanggap ng kabuoang $100 milyong na halaga ng membership fee kamakailan. Alam mo rin ang tungkol dito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 572. Well, miyembro ako ng City Salon kung tutuusin. Bilang tagapagsalita ng Lush Cosmetics, hindi na kailangang mag-alala ni Zendaya na hindi makuha ang kanilang mga produkto. Pagkatapos suriin, ipinadala ni Alex ang mga video sa kanyang ina at tinawagan siya para tumulong sa pagpapasya sa isa. Ilang minuto lang, sumagot si Brittany sa kabilang dulo ng telepono. Kahanga-hanga ang mga ito. Anak, tulungan mo ako, salamat. Zendaya. Tiyak na i-broadcast namin ang 3 ng sabay-sabay. Sa pamamagitan nito, naayos ang lahat. Napangiti si Alex. Narinig mo siya, sinabi sa akin ng aking ina na magpasalamat sa iyo. Dahil kaarawan mo ngayon, gusto mo bang sabay na kumain ng hapunan at magdiwang? Wala akong pakialam. Sige, alis na tayong lahat. Lahat kayo ay nagkaroon ng mahabang araw sa trabaho. Pupunta kami sa South Cali. Kainan ngayon. Pakiramdam ni Alex ay parang walang pinagkaiba ang 1,000 Miles conglomerate sa sarili niyang likod bahay. Dahil ang South Cali Dining ay pagmamayari ng 1,000 Miles conglomerate, hindi na kinailangang magpareserba ng kwarto si Alex. Bago. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang VIP card, agad na lumabas ang manager para ihatid sila sa VIP private room. Ang assistant ni Zendaya, si Missy, ay naghanda ng cake at dinala ito kasama niya. Bagamat walang gaanong tao roon, labis na nasisiyahan si Zendaya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang ganda ng atmosphere. Kasabay nito, si Ellington ay nasa isa pang pribadong silid sa parehong restaurant. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag. Ellington, nahanap ko na ang gusto mo. Ang taong ito ay hindi gaanong mahalaga, siya ay anak lamang ni William Rockefeller, ang tagapagtatag ng Rockefeller Group. Bakit ka naguhukay ng impormasyon tungkol sa kanya? Iyon lang ba ang nahanap mo? Talo na lang siya ngayon. Dati siyang mayamang tagapagmana, ngunit nakilala niya ang kanyang pagbagsak nang mamatay ang kanyang ama. Kanina pa siya umaasa sa asawa niya, wala pa rin siyang trabaho. May asawa na siya. Oo, ang asawa niya ay isa sa mga Essex. Ang pamilyang Essex ay hindi talaga mahalaga sa California, bagaman. Middle class family lang sila. Naiinis si Ellington.
Yung B** na Zendaya na yon, mas pinili na lang ako ng may asawang taunan. Siya ay literal na isang sugar baby at gayon pa man hindi ko maihahambing sa ganoong basura ng lahat ng tao. Bulag ba siya? Biglang nakaisip si Ellington ng masamang ideya. Clinton, may kailangan akong gawin para sa akin. Pagkatapos ng kanyang hapunan, nagpa siya si Ellington na umalis sa South Cali Dining. Noon lang napansin niya sina Zendaya at Alex sa isa pang pribadong kwarto. Nagtago siya sa gilid at sinubukang makinig sa usapan nila. Alex, birthday ko pero hindi ka man lang naghanda ng regalo para sa akin. Hindi ka ba medyo kuripot? Medyo lasing si Zendaya dahil sa kaunting alak. Kaya naman, naging mas matapang siya at mas diretsyong nagsalita. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na ayaw mo? Nagbago ang isip ko. Ano ang gusto mo noon? Sabayan mo ako sa pagkanta. Tugtugin mo ako ng piano. Gusto kong kumanta kasama ka. Ngayon, saan tayo makakahanap ng piano dito? Punta tayo sa pwesto ko. Wala namang tao ngayon. Sige, ihahatid na kita pa uwi. Pinaandar ni Alex ang sasakyan at dumiretso sa pwesto niya. Lalong nagalit si Ellington kaysa kanina, naramdaman niyang nag-aapoy ang apoy sa loob ng kanyang dibdib. Naiisip niya, B** ka. Kaya't kung gaano katagal maaari kang maging pribado. Mukhang mas may karanasan ka kaysa sa inaakala ko. How dare you act all high and powerful in front of me then? Noon lang nakaisip siya ng mas masamang ideya. Hanapin natin ang asawa ni Alex. Kabanata 573. Ilang minuto lang ay nakarating na sina Alex at Zendaya sa kanyang villa. 2 beses nang nakapunta rito si Alex ngunit iba na sa pagkakataong ito. Iba ang pakiramdam ng kanyang mindset. Pagkabukas ng pinto, hinubad ni Zendaya ang kanyang high heels at naglakad papunta sa kanyang sala na nakayapak. Itinabi niya ang kanyang pitaka at umikot-ikot sa parehong lugar. Magaan at matulin ang kanyang mga galaw. Ang sarap sa pakiramdam na umuwi ka na. Tumingon siya para tingnan si Alex, napansin niyang nag-aalangan ito. Tinawayan siya nito at sinabing, pasok. Bakit ka nakatayo sa pinto? I think I should go home. Hindi siya naglakas loob na pumasok. Nagsalubong ang kanyang mga kilay na para bang may mangyayari kung papasok siya. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, lumakaw si Zendaya at kinaladkad siya papasok. Koy, paano ka makakaalis? Paano ang regalo ko sa kaarawan? Umiti ng mahina si Alex at naghubad na rin ng sapatos. Imposibleng tanggihan siya ni Ton. Pumasok siya nang walang pakialam at nagtanong, so anong kanta ang gusto mong patugtugin ko? Yung kanta ba nung dati? Uli. Umiling si Zendaya at hinawakan ang kamay nito, iginiya siya papunta sa piano. Ramdam ni Alex na mahahaba at balingkinitan ang kanyang mga daliri, makinis at malambot ang kanyang balat. Ang kamay nito ay marahang pumulupot sa kanya. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang nararamdaman niya ngayon. Nagiging mapanganib ito. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang nahuhulog sa bangin. Alam niyang magre-resulta ito sa pagkahulog niya sa hukay, ngunit may malakas na puwersang nagtulak sa kanya na magpatuloy sa paglalakad sa landas na ito, palapit ng palapit sa kanyang pagpanaw. Kinuha ni Zendaya ang isang music sheet. Itong isa. Kinuha ni Alex ang papel at binasa. Napagtanto niya na ang kanta ay tinawag na 6 Eternities. Na-curious siya at nagtanong, Zendaya, lahat ng kanta mo parang heavily based on past lives. Parang gusto mo ring magdagdag ng elemento ng mga mahiwagang estremador sa kanila. Mahilig ka ba sa mga ganyang pelikula? Umiti si Zendaya at umiling. I'll tell you after we're done playing the song, ipagpatuloy mo lang ang pagbabasa nito ngayon. Sige na. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Ellington. Si Ellington, Zendaya at ang punk na iyon ay pumasok sa villa. Hindi ko talaga masabi kung ano ang nangyayari, ngunit gumamit ako ng teleskopyo at nakita ko sila sa piano.
Mukhang talagang intimate sila, hawak din ni Zendaya ang kamay ng punk na iyon. F***C. That goddamn B***C. Labis na inis si Ellington, hindi pa niya nahawakan ang kamay ni Zendaya. Bagamat nakastar na siya sa parehong pelikula ni Zendaya noon, ang tanging pagkakataong nag-uusap sila ay nang kailanganin siyang sampilan ni Zendaya sa mukha. Sige, makipag-ugnayan sa asawa ng punk na iyon. Kasalukuyang pinaplano ni Dorothy ang mga layunin sa hinaharap ng sex construction sa kanyang bilya sa Senaport. Ngayong siya na ang namamahala sa lahat, nagawa niyang gumawa ng mga revolusyonaryong pagbabago sa sex constructions. Gusto ni Claire na siya maging pinakamayamang babae sa California bago siya makatulog kay Alex. Alam niya na hindi siya maaaring umupo at maghintay. Kinailangan niyang magsumikap para makamit din ang pangarap na ito. Pagkatapos ng medyo matagal na trabaho, pagod na ang mga mata niya. Kinuha niya ang litrato nila ni Alex at naalala ang kanilang matalik na aksyon mula sa huling pagkakataon, namumula ng husto. Naughty jerk. Sisiguraduhin kung hindi na ako susuka sa susunod. Maya-maya lang nakatanggap siya ng tawag. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit kinuha pa rin niya ito. Ito ba si Ms. Dorothy Essex? Sino ka? Hindi iyon mahalaga. Ang mas mahalaga ay kung sino ang kasama ng asawa mo ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Dorothy. Kalokohan. Nang malapit na niyang ibaba ang tawag, sinabi ng nasa kabilang linya, nagpadala ako sa iyo ng ilang larawan sa email mo sa trabaho. Matatanggap mo ito sa ilang sandali. Gaya ng inaasahan, nakatanggap ang kanyang laptop ng notification ng isang bagong email. Nag-iisip, nag-click siya sa email. Pakiramdam ni Dorothy ay sumikip ang kanyang dibdib. Ang larawan ay sina Alex at Zendaya na naglalakad papunta sa isang villa, mukhang masaya sila. Ang sumunod na larawan ay kinaladkad ni Zendaya si Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 574. Naramdaman ni Dorothy ang isang hukay sa kanyang tiyan. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa ng asawa mo sa babaeng ito? Malalaman mo pagdating mo sa Golden Manor 18. Pagbalik sa villa, inilagay ni Alex ang mga sheet ng musika sa isang tabi at ipinikit ang kanyang mga mata, nag-iisip sandali. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga susi ng piano, nagsimula siyang tumugtog ng kanta. Napuno ng maganda ngunit melancholic melody ang silid. Nagsimula na rin kumanta si Zendaya. Ang kanilang mental na kapangyarihan ay ganap na pinagsama muli. Lumipas ang mga taon, lumipas ang mga panahon, nagkahiwa-hiwalay ang ating mga kaluluwa. Habang ang mga alaala ay kumikislap sa daan patungo sa impyerno, ang pag-ibig ay babalik sa ating mga puso. Maaaring manabik tayo, ngunit huwag kang umiyak. Magkikita tayo sa dulo ng panahon. Nagbabasa pa rin ako, nagbabasa ng nakaraan, sinusubukan kong alalahanin kung ano ang magpapatagal sa atin. Pinanghahawakan ko ang ating pangako sa aking puso, nasaan ka, aking kasintahan mula sa nakaraan. Malinaw at malungkot ang kanyang pagkanta, umalingaw sa buong silid. Nagpatuloy si Alex sa pagtugtog ng piano habang kumakanta si Zendaya. Gayunpaman, nag-eye contact ang dalawa sa kabuuan. Kanta, nag-uugnay sa isa't isa sa kanilang mga isip. Pakiramdam ni Alex ay parang nakita niya ang kanyang nakaraang buhay. Siya ay naghihintay para sa kanyang kasintahan para sa isang walang hanggan. Para siyang nakakita ng magandang babae na naglalakad pababa sa impyerno dahil sa sobrang tagal nitong paghihintay sa kanyang kataypan. Nang matapos ang kanta, tumulo ang luha sa magkabilang pisngi nila. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Zendaya at tumayo si Alex. Mahigpit na niyakap ng dalawa ang isa't isa na para bang sila'y magkasintahan sa kanilang nakaraang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga ilusyon mula sa kapangyarihan ng pag-iisip. Sa kabila nito, hindi siya tinulak ni Alex at nagtanong, I felt like I've actually seen the road to hell, is that what you are singing about? Ikaw ba mismo ang gumawa ng kantang ito? Sagot ni Zendaya. Oo.
Hindi mo ba ako tinanong kung bakit gusto kong kumanta tungkol sa mga nakaraang buhay? Bakit? Iyon ay dahil marami akong pinangarap tungkol dito mula noong bata pa ako. Sa panaginip, naghihintay ako ng isang lalaki sa isang tahimik na eskinita sa South California, ngunit hindi siya nagpakita. Ang mga bagay na nakita mo ay tiyak na pinangarap ko. Iyon ay talagang kawili-wili. Hindi mo ba naisip na ito ay kapalaran? Ikaw lang ang nakakaramdam ng mga pangarap ko. Sa tingin mo ba tayo ay magkasintahan na naghiwalay sa ating mga nakaraang buhay? Medyo awkward ang pakiramdam ni Alex. Well, ito ay isang panaginip, hindi ako sigurado. Sinabi ni Zendaya, sa tingin ko ikaw ang taong matagal ko nang hinahanap. Pero may asawa na ako. So ito yung tinatawag nilang right person wrong time. Kailangan ko bang maghintay sa susunod nating buhay? Pero hindi ako sigurado kung mahahanap pa kita. Ano ang gagawin ko? Napakahirap nitong sagutin ni Alex. Hindi siya kailangan ni Zendaya na tumugon. Inawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay, umihikbi pa rin. Mahina niyang sinabi, halikan mo ako. Sa pagpikit ng kanyang magagandang mata, may ilang patak na namang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Nang akmang hahalikan na sana niya ang babaeng ito sa harapan niya ng walang pag-aalinlangan, bumukas ang pinto ng bilya at pumasok ang isang grupo ng mga tao. Ito ang nagpabalik kay Alex at Zendaya sa realidad. Sino kayong mga tao? Sino ang nagpapasok sa iyo? Malamig na sigaw ni Zendaya habang tinutulak si Alex palayo, halatang galit. Namalayan naman ni Alex na may babaeng nakatayo sa pinakalikod ng grupo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang babaeng iyon ay ang kanyang asawa, si Dorothy. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Darling, ay. Walang ekspresyon si Dorothy. Sabihin mo sa akin, papakinggan ko ang sasabihin mo. Sabi ni Alex, paano kung sabihin ko sa iyo na walang nangyari sa atin? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi umimik si Dorothy. Sinipa ng isang lalaki sa tabi nila ang isang ginamit na kondom. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Ano ito kung gayon? Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mong gumawa ng lobo dito. Kabanata 575. Ibinaba ni Dorothy ang kanyang ulo at tiningnan ang kondom. Namutla ang mukha niya at nanginginig ang buong katawan. Kahit na hindi pa niya ito ginamit, tiyak na nakita niya ito. Palihim pa niya itong binili bilang isa sa kanilang paghahanda. Ngunit ngayon, ang bagay na iniipon niya, ang bagay na hindi niya kailanman ginamit ay ginamit ng ibang babae. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang pagkadurog ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Sobrang sakit, para siyang sinaksak ng maraming beses. Sobrang sakit ng pagmamahal sa kanya. Iniis niya ang unang 10 buwan o higit pa, iniisip na ang lahat ng kanyang pagdurusa ay makakatulong sa kanyang buhay na maging mas maligaya sa bandang huli para lamang makita ang resultang ito. Hindi niya inaasahan. Lahat ng iyon ay maglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Hindi napigilan ng mga luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Smack! Inampes niya si Alex sa mukha sa abot ng kanyang makakaya. Paano mo nagawa sa akin ito? Napasigaw siya ng malakas at tumakbo. Hindi maramdaman ni Alex ang sakit sa kanyang pisngi. Lalong sumakit ang puso niya. Wala siyang dapat ipagtanggol sa sarili mula sa sampal na ito. Bagamat wala talaga siyang ginawa kay Zendaya, kailangan niyang aminin na infatuated siya sa kanya. Kakaiba ang pakiramdam nito, kaya walang duda na niloko siya ng puso niya. Nang makita siyang tumakbo palayo, kinailangan siyang habulin ni Alex. Kiting gabi na, paano kung may nangyaring masama sa kanya? Paano kung may mabangga siyang masasamang tao? Darling, don't go. Maghintay. Habang pinapanood si Alex na humahabol kay Dorothy, nagsimulang magpanik si Zendaya sa bilya. Lahat ng bodyguards niya ay wala, pero ang mga taong ito ay nandito sa lugar niya, malinaw na may masamang intensyon sila. Aatakihin ba ako? Kung ako talaga, magiging headline ako bukas.
Nagpatiwakalang superstar na si Zendaya matapos halayin ng grupo ng mga lalaki sa sarili niyang tahanan. Namumutla ang mukha niya habang patuloy na nakatitig sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan. May 3 malalaking lalaki kasama ang security guard sa lugar niya. Naisip ni Zendaya na si Dorothy ang tumawag sa security guard para sa kaligtasan. Kayong lahat. Labas. Lalo na sa iyo. How dare you? Ikaw ang security guard ng lugar pero nakapasok ka pa sa isa sa mga property. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Ito ay labag sa batas, alam mo ba iyon? Kinabahan ng gwardya, hindi siya naglakas loob na magsalita. Gayunpaman tumawa ang lalaking may nunal sa kanang pisngi. Zendaya, akala ng lahat na ikaw ay isang dalisay at inosenteng superstar, ang diyosa ng bawat tao sa planetang ito. Pero nahuli ka namin. Sa totoo lang, isa ka lang homewrecker, sinusubukang sirain ang kasal ng isang tao. Sa tingin mo ba ay nagnakaw ng ibang legal na asawa? Naikuyom ni Zendaya ang kanyang mga kamao, galit siya at kinakabahan. Hindi akin ang bagay na iyon. Inakusahan mo ako. Mga bagay na hindi ko pa nagawa. Sino ka rin? Umiti ang lalaki. Hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga, lahat tayo ay lalaki. Pagkatapos ay ipinakita ng lalaki ang kanyang tunay na kulay, nakangiting tuwang-tuwa. Isa siya sa mga lalaking kinuha ni Ellington. Gayunpaman, napakaganda ni Zendaya. Naisip niya dahil hindi na siya virgin, mapapasyahan ko ang sarili ko kahit minsan lang. Hindi mapansin ni Ellington. Kahit ano kapag ipinadala siya sa kanya. Wala siyang magagawa hanggat hindi kami umamin. Mga kapatid, pamilyar kayo sa superstar na si Zendaya, di ba? Magsaya tayo ngayong gabi. Hoy security guard, anong sabi mo? Kung gusto mong sumama sa amin, halika na. Kung hindi, kaya kitang patumbahin para magpanggap kang wala kang alam sa nangyari. Sinulyapan ng gwardya ang ethereal na hitsura at magandang katawan ni Zendaya. Marahang lumagok, tumango siya. Tinilaan ng lalaking may nunal ang labi. *6, ibang kagandahan din ang asawa ng punk na iyon. Sayang lang tumakas siya. Kung hindi lahat tayo ay magiging mas masaya. Kahit na mamatay tayo ngayon, mamamatay tayong masaya. Sabi ng isa sa mga kampanya, ganun ba? Damn boss, hindi ko talaga inaasahan na kikidnapan namin si Zendaya. Ito. Babae ang idol ko. Makakapagpahinga na sana ako ng mapayapa ngayong matutulog na ako kasama ang aking diyosa. Boss, mauna na kayo. Susunod na ako. Hindi inaasahan ni Zendaya na ang mga taong ito ay napakalupit at hindi makatao, gusto niyang tumakas. Sa kanyang pagkamatay, agad siyang pinalibutan, hindi na makatakbo. Nagsimula siyang mahulog sa lalim ng kawalan ng pag-asa, lalo na't iniwan siya ni Alex para habulin ang asawa. Siya ay labis na nalungkot at nabalisa. Malamang nagkamali ako. Paanong ang taong hinahanap ko ay isang lalaking iiwan ako kapag nasa panganib ako? Alex Rockefeller. Naiinis ako sa'yo, Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 576. Napaatras si Zendaya sa isang pader, napapikit siya nang sumugod sa kanya ang lalaking may nunal. Maya-maya lang ay bumuhos ang malakas na hangin sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay naging magulo habang nakakaramdam ng bahagyang kirot sa kanyang mukha. Kung ano ang inaakala niyang mangyayari, hindi pala. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang matangkad na figure sa kanyang harapan. May hawak siyang ibang babae sa ibabaw niya balikat, samantalang ang kabilang kamay naman ay nakahawak sa leeg ng lalaki, itinaas ang buong katawan niya. Siya si Alex. Alex. Gumaan ang pakiramdam ni Zendaya at niyakap si Alex mula sa likuran. Alam kong hindi mo ako iiwan. Bumalik si Alex dahil naisip niya na maaaring nasa panganib si Zendaya. Gayunpaman, hindi pinakinggan ni Dorothy ang kanyang mga paliwanag, pinilit niyang tumakbo. Hindi siya makumbinsi, sinundot niya ang ilan sa kanyang mga pressure point para makatulog siya.
Dahil dito, binuhat siya nito sa balikat at nagmamadaling bumalik sa villa. Hindi niya inaasahan na totoo ang kanyang mga pagpapalagay, talagang nasa panganib si Zendaya. Sa pagkakataong iyon, bumangon sa kanyang isipan ang pagkauhaw niya sa dugo. Ang lalaking may nunal ay itinaas at hindi siya makahinga ng maayos. Namumula ang mukha, sinabi niya, mabilis. Bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Please, please. Ang boses ni Alex ay parang galing sa impyerno. Di ba sabi mo mamamatay kang masaya ngayon? Sabihin mo sa akin, sino? Nag-utos sa iyo na gawin ito. Hindi, walang tao. Matigas pa rin ang ulo ng lalaking may nunal, akala niya ay puro bluff lang si Alex. Sa sandaling nabawi niya ang kalayaan mula sa pagkakahawak niya, madali siyang makaganti. Handa siyang lumuhod sa harapan niya si Alex. Gusto niyang marinig itong sumisigaw sa sakit habang bali ang apat na paa niya kahit alam niyang walang magliligtas sa kanya. Gayunpaman, nakagawa siya ng isang maling desisyon. Kasabay nito, ang kanyang mga kababata ay sumisigaw na nagsasabi kay Alex na tumigil at hayaan ang lalaki. Sa sandaling iyon, hinigpitan ni Alex ang kanyang kapit dahilan upang maputol ang leeg ng lalaki nang biglang kumalas ito. Nanlaki ang mga mata ng lalaki habang ang mukha niya ay pininturahan ng ibang kulay ng pula. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Siya ay medyo mayaman, mayroon pa siyang 3 mistress. Alam niyang magiging kahanga-hanga ang kanyang buhay, maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngunit ang lahat ng ito ay natapos na sa sandaling ito. How dare you kill me? How dare you? Gusto niyang sumigaw ng malakas, ngunit hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Nagulat ang mga kampan at ang gwardya. Tumakbo. Tumakbo ka lang. Sigaw ng isa sa kanila at tumakbo papunta sa pinto. Gayunpaman, isinara ni Alex ang pinto sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanyang kamay. Ano? Sigaw ng kababata, pakiramdam niya ay babasahin niya ang kanyang pantalon. Ano ang kapangyarihang ito? Tao ba o multo ang lalaking ito? Makalipas ang ilang segundo, hinawakan ni Alex ang hangin sa direksyon ng kababata. Napasigaw ang kababata habang ang kanyang katawan ay itinapon patalikod. Nasa kamay na rin ni Alex ang kanyang leeg. Malamig na sabi ni Alex, sinabi mo na makakapagpahinga ka ng mapayapa ngayon, tama ba? Nagpumiglas ang kababata, umiling-iling. No, please wag mo akong patayin. Ayokong mamatay. Kailangan mong maging isang tao ng iyong salita. Basag. Isa pa ang namatay. Ang natitira ay bumagsak sa lupa habang ang kanilang mga paa ay nanghihina. Ang isa sa kanila ay lumuhod kay Alex, nakikiusap para sa kanyang buhay. Sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang kumuha sa amin. Ito ay Ellington, inutusan kami ni Ellington na gawin ito. Pabayaan mo na ako. Pakiusap. Kabanata 577. Ellington. Gulat na sabi ni Zendaya. Talagang hindi niya inaasahan na si Ellington sa lahat ng tao ay kukuha ng isang tao na aatake sa kanya. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit hindi dapat husgahan ng isang tao ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Si Ellington ay tila isang maginoo, kumikilos na parang siya ang pinakamainit na lalaki sa mundo. Sa kabila nito, naging napakalupit at masamang tao siya nang malayo siya sa mata ng publiko. Siya ba ang demonyo? Niyakap niya si Alex ng mahigpit, ang napakarilag at nanginginig niyang katawan ay dumaikit sa kanya. Takot na takot siya sa kung ano maaaring nangyari. Kung hindi bumalik si Alex para iligtas ako, ano ang naghihintay sa akin pagkatapos kong kidnapin? Ito ay magiging buhay na impyerno. Kahit na hindi ako mamatay, mas gugustuhin kong mamatay ako. Noong sinusubukan mong salakayin ng isang babaeng tulad ni Zendaya, ano ang iniisip mo? Bakit hindi mo naisip na bitawan siya noon? Huli na para humingi ng awa ngayon. Para hang umiling si Alex.
Sa pamamagitan nito, sinampal niya ang kababata sa tuktok ng kanyang ulo at naglabas ng daloy ng chi sa kanyang katawan na nabasag. Kanyang kaluluwa. Ang gwardya na lang ang natitira at nakaluhod siya sa sahig, nanginginig ng husto. Isang nakakainis na amoy ang nagmula sa kanyang pantalon na basa niya ang sarili. Sa pagmamasid sa gwardya na ito, marahang umiling muli si Alex habang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Agad na tumayo ang guard sa paanan ni Alex. "Good sir, please, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko ginawa. Gumawa ng kahit ano, hindi ko talaga ginawa." Nagpatuloy si Alex sa pagtitig sa kanya. "Alam mo ba na ang bawat tao ay may moral na hangganan? Ikaw ay isang seguridad bantay, ngunit wala kang nagawa nang malaman mong nasa panganib ang buhay ng isang nangungupahan. Sinubukan mo pang sumali. Sabihin mo sa akin, hindi ba karapat-dapat kang mamatay ng higit sa sinuman dito?" Natigilan ng gwardya sa kinatatayuan, puno ng takot ang kanyang mukha. "Magpahinga ka sa kapayapaan, mayroon kang mga kaibigan sa daan patungo sa impyerno." Hindi nagpakita ng awa si Alex. Pagkatapos nito, inilagay niya ang isang daliri sa noo ng guard. Sa sandaling iyon, naisip ni Alex kung gaano kalaki. Nahirapan si Zendaya kung hindi siya nagmamadaling bumalik. Nai-imagine niya kung gaano kawalang puso ang bantay na ito. Magiging gayon din. Alam niyang kamatayan ang pinakamababang parusang matatanggap ng gwardya na ito. "Ayos ka lang." Lumingon si Alex at tinanong si Zendaya. Pinunasan ni Zendaya ang kanyang mga luha. Nang mapansin na hinimitay pa rin si Dorothy, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Alex at umiyak ng hindi mapigilan. Sa panahong tulad nito, walang puso si Alex na itulak siya palayo. Gayunpaman, ang tatlo ay nasa isang napaka-hindi komportable na posisyon ngayon. Makalipas ang ilang minuto, kinalma ni Zendaya ang sarili at tumitig sa mga mata nito. "Kung hindi ka bumalik, na-rape na ako. Wala akong ibang magagawa kundi ang piliin ang kamatayan noon. Kung mangyayari iyon, gagawin mo pa rin ba? Tandaan mo ako." Sumagot si Alex, "Huwag kang mag-overthink." Umiling si Zendaya. "Hindi ako nag-overthink. Pakiramdam ko kami talaga ang buhay na embodiment ng kasabihang right person wrong time." Habang nagsasalita siya, hindi niya sinasadyang naglabas ng malakas na daloy ng mental power na pumuno sa silid. Natigilan si Alex, nakaramdam siya ng matinding pagkadurog. Para siyang nawalan ng mahal sa buhay hanggang mamatay. Niyakap niya ng mahigpit si Zendaya at mapusok siyang hinalikan sa labi. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwalay sila. Nabalik si Alex sa realidad. "Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko." Namumula si Zendaya habang umiiling. "Ako dapat ang humihingi ng tawad. Hindi ko ine-expect na gagawin ito ni Ellington, sinali pa niya ang asawa mo. Kung kasalanan ito, mas gugustuhin kong tiisin ito ng mag-isa." Ibinaba ni Alex si Dorothy at sinipat ang mga bangkay sa lupa. "Ayos lang, huwag na nating pag-usapan ito, kailangan muna nating harapin ang mga bangkay na ito." Agad niyang tinawagan si Anna. Si Anna ay kaibigan ni Zendaya kaya't nagmadali siya upang harapin ito sa sandaling marinig niya ang balita. Niyakap ng mahigpit ang dalawang babae sa pagdating niya. Sabi ni Anna, "Zendaya, huwag kang mag-alala. How dare that bastard Ellington nag-hire ng someone to assault you? Hindi ko gagawing hayaan mo siyang makawala dito, ipaubaya mo sa akin." Tawag. I-Prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 578. Nilainggan ni Anna si Alex at tinanong, "Ano ang nangyari sa asawa mo?" Nagsinungaling si Alex sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. "Wala naman talaga. Medyo nabigla lang siya kaya hinayaan ko siyang matulog." "So dapat ko na siguro siyang iuwi ngayon. Iiwan ko sa iyo si Miss Stormer." "Oh tama. Maligayang kaarawan, Miss Stormer. Naghanda ako ng regalo para sa iyo, nakalagay ito sa piano. Sa tingin ko ay makikita mo itong kapakipakinabang.
Pagkatapos noon, nagkatinginan ang dalawa saglit pagkatapos ay umalis si Alex kasama si Dorothy sa kanyang mga bisig. Lumapit si Zendaya sa piano at tumingin ng mataas at mababa ngunit wala man lang siyang mahanap na regalo sa kaarawan. Ang tanging nasa piano ay ang mga music sheet. Nagsinungaling sa akin ang lalaking ito. Nakanganga ang kanyang mga ngipin, halo-halong emosyon ng bumalot sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang minuto, nakatanggap siya ng text mula kay Alex. Ang kasalukuyan ay nasa mga sheet ng musika. Natigilan si Zendaya, kinuha niya ang mga music sheet habang si Anna ay abala sa pagharap sa mga bangkay. Pag-flip ng mga pahina, napagtanto niyang may nakasulat na mga salita sa pagitan ng mga blankong pahina nang hindi niya ito pinapansin. Ito ay isang paraan upang sanayin ang kanyang mental na kapangyarihan. Makalipas ang isang oras, nagising si Dorothy. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang upuan ng kotse na natatakpan ng jacket bilang malambot na musika. Pinatugtog sa radyo ng sasakyan. Tinapa niya ang kanyang mga temps at napansin si Alex sa tabi niya. Lahat ng alaala niya ay bumahos sa kanyang isipan kaya siya sumabog on the spot. "Rockefeller, how dare you knock me out?" She yelled, nanlilisik sa kanya na parang ang kanyang mga mata ay kutsilyo. Sabi ni Alex, "Darling, kanina lang." Patuloy siyang sumisigaw. "Huwag mo akong tawaging darling. Wala akong asawang tulad mo. Hinding-hindi ako niloloko ng asawa ko. Paano mo nagawa ito? Paano mo nagawa sa akin ito?" "Ako. Hindi." Lamambat ang boses ni Alex sa hindi malamang dahilan. Smack! Sinampal siya ni Dorothy sa mukha. "Hindi mo ginawa. Tapos may lakas ng loob ka bang tingnan ako sa mata at magsalita?" "Hindi ko talaga ginawa. Hindi ko rin ginamit ang kondom na iyon, ang lalaking iyon ang nag-frame sa akin." "Siyempre hindi mo aaminin. Nakita ko lahat. Do you dare say na hindi mo siya niyakap o hinalikan ngayon lang?" Ako ay humihingi ng paumanhin. Natahimik si Alex, hindi niya talaga alam kung paano magsinungaling tungkol dito. Lubhang nabalisa si Dorothy, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Bakit? Alam kong may mga responsibilidad din ako. Alam kong wala akong gaanong nagawa bilang asawa sa kabila ng 11 buwang kasal pero sinubukan kong bumawi. Ibinaba ko pa ang aking kahinhinan at hinayaan ka. Kung ang babaeng iyon ay si Cheryl Coney kung gayon. Ngunit siya ay hindi. Ano ang sinusubukan mong gawin pagkatapos? Isa ka lang bang malabag na adik sa sex tulad ng ibang mga lalaki ngayon?" "Dorothy, hindi ko talaga alam kung paano ipapaliwanag ito. Hindi mo kailangan. Ano ang nagustuhan mo sa babaeng iyon? Gusto mo ba siya dahil siya ay isang tanyag na tao? Napakiramdam mo ay pinamunuan mo ang isang mahusay na tao." Umiling si Alex. "Hindi, nagkaroon kami ng koneksyon. Hindi ko talaga alam kung paano ito sasabihin pero parang ang mga kaluluwa namin ay konektado, hindi ako nag-iisip ng tuwid at ako," umirap si Dorothy. "Bastos ka. Maaari mo ring sabihin na mayroon kang telepathy. Dahil magkamag-anak kayong dalawa. Mga kaluluwa kung gayon isa lamang akong extra." Hindi ganoon, Dorothy. Dapat mong malaman na ikaw lang ang babaeng minahal ko ng buong puso. Magwala ka. Naiinis ka sa akin, Alex Rockefeller. Hindi na kita gustong makita, hinding-hindi na. Itinulak niya ang pinto ng kotse, doon niya lang namalaya na nasa tapat na sila ng bahay niya. Malungkot siyang pumasok at isara ang pinto sa likod niya, hindi lumingon minsan. Alam ni Alex na nasaktan niya talaga siya sa pagkakataong ito. Ang mentally cheating ay mas masahol pa kaysa physically cheating kaya naman halatang mas nasaktan siya nito. Pero Zendaya, siya. "Anna, nahanap mo na ba si Ellington?" Tinawag niya si Anna. Sobrang nanlamig ang tono niya. Sumagot si Anna, "Oo, nasa Red Skies Club siya, papunta na ako ngayon." Sabi ni Alex, "Hintayin mo ako." "Ano ang gusto mong gawin?" "Patayin siya." Kabanata 579.
Kasalukuyang nakahiga si Ellington sa isang malaking kama sa Red Skies Club. Katabi niya ang isang babaeng mapang-akit. Naka-sexy bikini siya, nagmamasahe siya habang nakangiti ng maliwanag. Lahat ng galaw niya ay sobrang nakakaakit. Tinalabit niya rin siya minsan. Ang babaeng ito ay manager ni Ellington, tinawag siya ng lahat na B. Napakaganda ng kanyang katawan. Mayroon siyang hourglass figure at curve sa lahat ng tamang lugar. Mukha rin siyang inosente, kaya siya ang tipo ng babae na hinahangad ng mga manlalaro. Sabi nga nila, isang sekretary ang gagawa ng lahat para sa'yo. Bilang isang idolo, walang pinagkaiba ang kanyang manager kaysa kalihim. Sa katunayan, si B ang lihim na may bahay ni Ellington ng pribado. Noong panahong iyon, kalahating nagbibiro si B at sinabing, "El, ngayong alam mo nang may lalaki si Zendaya, bakit mo ipinipilit na makuha siya?" Bukod sa pagkanta, katamtaman lang siya sa ibang lugar. Sa tingin ko, mas magaling akong pasayahin ang mga lalaki kaysa sa kanya, baka kasing tigas din siya ng troso. Ipinatong ni Ellington ang kamay sa kanya at ngumiti. Siyempre she won't have a chance against you when it comes to that. Pero gusto ko lang talaga siya, I won't be satisfied until I do. Kayong mga lalaki ay sadyang matako. Nagseselos ka ba, my little bee? Siyempre ako, gusto kita. Pero dahil gusto mo siya, tutulungan kita. Tulungan mo ako. Tutulungan ko siyang turuan kung paano ka pasayahin. I know how women like her are. She wouldn't stop resisting, kaya walang magandang lalabas sa pagpilit sa kanya. Tuturuan ko siya ng dahan-dahan, baka pwede rin akong gumamit ng droga sa kanya. Huwag kang mag-alala, I have my ways. Siguradong magiging mabuting babae siya para sa iyo. Mabuti, ito ay kamangha-manghang. Ikaw talaga ang pinakamahusay na katulong, aking munting bubuyog. Ang dalawa pagkatapos ay agad na bumaba sa negosyo. Biglang may pumasok na ibang babae sa kwarto. Siya ay tila nagmamadali habang siya ay sumugod na lamang nang wala kumakatok. Hindi na siya nagulat nang makita ang ginagawa ni na Ellington at B. Sabi niya, "Boss, masama ito, may pumasok sa club." Si Ellington talaga ang pribadong may-ari ng Red Skies Club. Mukhang kalmado si Ellington. Sino to? Bakit sila pumapasok? Sagot ng babae, "Hindi ko alam, lalaki at babae lang. Mahusay din silang lumaban, wala sa atin. Matatalo sila ng mga security guard." Ano? Galit na galit si Ellington. Inihintay pa rin niya na kidnapin ni Clinton si Zendaya para masatisfy niya ang kanyang pagnanasa. How dare these buffoons barge in at the very last moment? Ano ba kasing ginagawa ng mga guard na yan? Mga walang kwenta kayo. Kahit isang kawan ng mga baboy ay magiging mas kapaki-pakinabang. Sigaw ni Ellington. Maya-maya lang pumasok ang lalaki at babae. Si Alex at Anna iyon. Nang mapagtanto ang nangyayari sa silid, malamig nang ngumiti si Alex. Ang ganda ng atmosphere doon, Mr. Ellington. Sayang at may kaunting kapansanan ka. Laking gulat ni Ellington nang makita si Alex. Naiisip niya. What the fuck, bakit nandito ang punk na ito? Hindi ba dapat nasa Zendaya siya? Dapat ay binabantayan sila ni Clinton, kaya paano siya nakatakas? Hindi lang yun, paano niya nalaman na nasa Red Skies Club ako? Yung babaeng katabi niya, ang ganda naman. At saka, she's just staring unreservedly at me and B. Hindi niya maiwasang matuwa. Anong kapansanan? Tanong ni Anna na hindi maintindihan. Mukhang seryoso si Alex. A-play siya. Ang isa sa mga bahagi ng kanyang katawan ay kalahati ng haba kaysa karaniwan. Pakinggan mo lang kung paano umuungol ang babaeng ito, halatang alam ng lahat na peke lang siya. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Ellington. Ito ang kanyang pinakamalaking kawalan ng kapanatagan. Ang bahagi ng katawan na iyon ay nasugatan sa murang edad. Kaya naman, lumaki siyang may ganitong kapansanan. Natigilan si Anna at naintindihan kaagad.
Bahagyang tumawa siya at sinabing hindi nakakagulat na nirerespeto ka ng pinakamahusay na doktor ng imperial. Makikilala mo ang kanyang kapansanan sa isang tingin lang. Umiti ng mahina si Alex. Masasabi ng kahit sino. Pwede ba hindi? Matagal mo na silang tinititigan. Bahagyang nena si Ana. Hindi ako lalaki, paano ko malalaman kung katamtaman ang haba niya? Oh, ibig sabihin, isa ka pa ring purong batang babae. Nagsalita ang dalawa na parang walang tao na ikinagalit ni Ellington na malapit na itong sumabog. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 600. Noong panahong iyon, nakahanap na si B ng jacket para matakpan ang sarili, halatang galit. Tinanong ni Ana kung gayon maaari mo ba siyang pagalingin. Tumanggo si Alex. Hindi ito malaking problema. Kailangan lang niyang magpagamot ng 3 araw ng sunod-sunod at tiyak na makakarating siya sa bar. Tuwang-tuwa si Ellington. Kaya mo ba akong pagalingin? Sagot ni Alex. Ma'am, pero sa tingin ko hindi mo na ito kailangang gamitin. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay hindi kailangan ng mga patayang bagay na iyon. Lumapit sa kanya si Alex at pinatalsik siya ng isang sampal. Sigaw ng babaeng empleyado. Galit na galit ang manager ni Ellington. You, how dare you slap him out of nowhere? Alam mo ba kung saan ito? Isa itong pribadong pag-aari at lumalabag ka. Ngayon sinusubukan mo pa siyang patayin. Umanda kayo sa kulungan, mga bastos. Salam. Inihagis ni Ana ang isang itim na badge may nakalagay na American logo. Ramdam ng manager ang paninikip ng dibdib habang bulat na titig kay Ana pinupulot ang badge. Bilang isa sa mga opisyal na miyembro ng Divine Constabulary, palaging may dalang ilang badge si Ana para sa kaginhawahan. Dahil ang Divine Constabulary ay isang espesyal na departamento, hindi marami ang nakarinig tungkol sa kanila. Nangangahulugan ito na ang kanilang Divine Constabulary badge ay hindi kasing efficient gaya ng nararapat, tanging mga partikular na tao lang ang makakakilala nito pagkatapos ng lahat. Kaya naman sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng DHS badge. Si Cory Blaney ay pinaghihinalaang lumabag sa ilang usapin sa pambansang seguridad, inilalagay ka namin sa ilalim ng pag-aresto. Kung mayroon kang anumang pagtutol, maaari mong hanapin ako. Malamig na sabi ni Ana. Pinuhat ni Alex si Ellington at umalis. Walang nang ahas na pigilan sila. Masasabi kong galit ka. Lumingon si Ana kay Alex. Paano mo napansin? Sabi ni Alex habang inihagi si Ellington sa lupa. Nagising si Ellington mula sa impact at sinimulang sumigaw sa kanilang dalawa. Nakasulat ka sa buong mukha mo. Parang sinasabi mo lang na wag mo akong kausapin, naiinis ako. Napangiti si Ana. Tinuro niya si Ellington. Gagawin mo ba? Hindi nila pinansin ang mga sigaw at protesta ni Ellington. Umiling si Alex. No, ayoko nang pumatay. Ang kanyang mga iniisip ay nasa buong lugar. Alam niyang mas malala pa sa inaakala niya ang isyu nila ni Dorothy. Ano? Pumatay? Nagulat si Ellington. Hindi ka ba natatakot na makulong? Isa akong superstar. Isang public figure. Mayroon akong 10 milyong mga tagahanga. Kung papatayin mo ako, patay na karne ka. Bam! Walang pag-aalinlangan na tinapakan ni Ana ang leeg ni Ellington, nahati ito sa kalahati. Napatingin si Alex sa kanya. Hindi ba magdudulot ng gulo kung papatayin mo siya ng ganoon lang? Pamantong hininga si Ana. Ano kayang problema? Isa lang siyang marumi, walang hiyang artista, hindi mahalaga kung paano ko siya pinatay. Sa tingin mo ba may maglalakas loob na lumapit sa akin pagkatapos nito? Hindi siya pinabayaan ng pamilya Stormer. Ganito rin kadali, malapit na rin ang kanyang kamatayan. Bukod dito, ang pamilya Stormer ay medyo walang humpay kamakailan. Ako eh.
Nag-aalala na magkakaroon sila ng kabuluhan sa California na makakaapekto sa marami pang iba maging sa politika din. Kaya ang pagpatay sa kanya ngayon ay tiyak na pabor sa kanya. Nagulat si Alex. Napakalakas ba ng mga Stormer na takutin ka sa lahat ng tao din? Umiti ng mapait si Ana. Mayroon silang matandang halimaw sa likod nila. O at kailangan kong ipaalala sa iyo ang mukhang inaayos ni Stormers ang kasal ni Zendaya. Kaya huwag mo siyang idamay sa anumang mga iskandalo kung hindi ikaw ay nasa malaking problema. Natigilan si Alex walang sabi-sabing tumanggo. Gayunpaman nangyari ang hindi inaasahan. Kinabukasan isang lubhang nakagigimbal na balita ang na-broadcast sa buong bansa. Opisyal na ngayong nakikipag-date si superstar Zendaya sa isang lalaking may asawa. Bukod dito, may surveillance footage ng paghalik niya sa lalaki sa publiko. Dahil dito, naramdaman ng buong entertainment industry ang epektong kasing lakas ng lindol.